Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ng mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinutulak ngayon ng isang mambabatas na mapabilis ang pag-aproba sa House Bill No. 276 o ang Digital Technology in Public Education Act. Layunan nito na matulungan ng mga mag-aaral na gamitin ng wasto ang teknolohiya sa kanilang pag-aaral. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Napapanahong isulong na ang panukalang digitalization sa public school system na layuning bigyan ng inisyal na 500 milyong pisong investment ng gobyerno. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan, isa sa mga may akda ng House Bill 276 o ang Digital Technology in Public Education, matutulungan nito ang mga estudyante na gamitin ang teknolohiya para sa kanilang mga pag-aaral. Ayon kay Yamsuan, kulang sa mga gamit ang mga public school di gaya ng mga pribadong eskwelahan kung saan ang mga estudyante ay pwedeng mag-shift sa online classes sa panahon ng mga kalamidad o iba pang emergency. Aniya sa mga pampublikong paaralan, walang ganyang opsyon kundi magsagawa ng mga make-up classes o kaya naman ay gumamit ng mga module kapag suspended ang face-to-face classes. Giit naman ni Yamsuan, panahon na para mag-invest ang gobyerno sa digital tech sa mga public school para maging handa sa anumang hamon ng kahirapan sa ating education system. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Siniguro naman ng National Irrigation Administration o NIA na magiging sapat pa rin ang supply ng tubig sa Angat Dam para sa irigasyon sa mga sakahan sa Bulacan. Narito ang mga detalye tutukan sa report na ito. Tiniyak ng National Irrigation Administration o NIA sa mga magsasaka sa Bulacan na sapat ang supply ng tubig mula sa Angat Dam para sa irigasyon sa mga palayan sa nalalapit na dry cropping season sa Marso. Ayon kay Placida Cordero, ang NIA Bulacan Manager, umabot na sa ideal level na 212 meters ang tubig sa Angat Dam nitong katapusan ng 2024 at umabot naman sa 213.19 meters ang level ng tubig sa dam noong January 4. Mababatid na dumadaloy ang irigasyon ng tubig mula sa Angat Dam patungo na ito sa Bustos Dam na siyang nagsusupply sa mga palayan sa Bulacan at maging sa Pampanga. Dagdag pa ni Cordero, nagsimula na noong November 15, 2024 ang unang dry cropping season habang ang second dry cropping season naman ay magsisimula sa Marso ngayong taon. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang balita naman para sa mga museum goers dahil araw-araw nang bukas sa publiko ang National Museum of the Philippines sa Maynila, maging ang iba pa nitong regional component museum sa buong bansa. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Millie Borja. Simula ngayong 2025, araw-araw nang bukas sa publiko ang National Museum of the Philippines. Yan ang anunsyo ng kanilang pamunuan kung saan araw-araw nang bukas sa mga nais bumisita ang kanilang Central Complex sa Manila at mga regional component museums sa buong bansa simula ngayong taon. Ito ay bilang bahagi ng kanilang layunin na magbigay ng mas malawak na access sa publiko at siguraduhing mas maraming Pilipino ang makikinabang sa mga programa at serbisyo ng naturang mga museo. Dahil sa anunsyong ito,
Inaasahan naman ng National Museum na mas marami ang maiengganyo na pumunta at bumisita sa mga museo at galleries ngayong taon. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nais naman ng NIA na palakasin pa ang produksyon ng bigas sa tulong ng MLAng o Malacila Reverse Irrigation System o MMRIS. Ayon sa NIA, ito ay alinsunod sa 8-point socio-economic agenda ng Administrasyong Marcos. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Target ng National Irrigation Administration o NIA na palakasin ang produksyon ng bigas ngayong taon. Ito ay sa pamamagitan ng MLAng o Malacila Reverse Irrigation System o MMRIS, alinsunod sa 8-point socio-economic agenda ng kasalukuyang administrasyon. Isa sa pangunahing layunin ng ahensya ay i-promote ang hybrid demo farms at hikayati ng mga magsasaka na tangkilikin ng hybrid rice seeds. Ayon kay Engineer Milbrand Ann Alburo, Chief of the NIA MMRIS System, bukod sa ipakikilala ang hybrid seed sa demo farm, layunin rin ito na magpakilala ng bagong teknolohiya na magagamit ng mga magsasaka na mapalakas ang produksyon ng kanilang palayan at mapataas ang kanilang kita. Dagdag pa ni Alburo, naglaan rin sila ng efficient na patubig sa mga palayan kung saan kaakibat na rin ito ang sabay-sabay na pag-angat ng kalidad ng pamumuhay ng mga magsasaka. Tiniyak naman ng NIA ang patuloy na pagpapaganda ng pamumuhay ng mga magsasaka at pagpapabuti ng mga rice variety upang mapataas ang produksyon nito sa merkado. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaprubahan na ang pagbaba ng renta sa 2.3% monthly increase para sa mga rumerenta ng mga residential unit. Ayon yan sa Department of Human Settlements and Urban Development. Paliwanag ng ahensya, ito ay upang matulungan ng mga low-income earners mula sa labis na pagtaas ng upa ng residential units. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Ibinaba na ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ang buwan ng pagtaas sa bayad ng renta sa mga residential units at iba pang paupahan sa buong bansa. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar Jr., inaprubahan ng National Human Settlements Board kung saan siya ang chairperson ang 2.3% na rental cap sa mga residential unit na may buwan ng bayad na 10,000 pesos at pababa. Epektibo na ito mula unang araw ng Enero hanggang December 31, 2025 na mas mababa mula sa 4% increase noong nakaraang taon. Layo nitong maprotektahan ng mga low-income earners at iba pang benepisyaryo na umuupa mula sa mga labis na rent increase. Sakop ng naturang decree sa mga tenants na 2024 pa na nag-ookupa at ang mga magre-renew ngayong taong 2025 sa mga apartment, boarding house, dormitories at iba pang units pero hindi nakasama ang mga motels at hotels. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, makatatanggap na ng 80 million pesos na pondo ang scholarship program ng Child Development Workers o CDWs, kasabay ng pag-aproba ng 2025 national budget. Prioridad sa budget na ito ang mga CDWs na hanggang high school lamang ang mga natapos. Narito ang report ni Dustin Bayog. Paglalaanan ng 80 milyong pisong pondo mula sa 2025 national budget ang isang scholarship program para sa Child Development Workers o CDWs. Ayon yan kay Senador Win Gatchalian. Ito ay kasabay ng pag-aproba ng special provision sa budget na magbibigay ng scholarship para sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng programa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Magiging prioridad dito ang mga CDWs na nagtapos labang ng high school o pababa. Sa kasalukuyan, nasa higit 68,000 CDWs ang mayroon sa bansa, kung saan 11,440 ang nakatapos ng sekundarya o high school. Ayon kay Gatchalian, makatutulong ang scholarship program upang masuportahan ang upskilling at reskilling ng CDWs para sa mas efficient na paggawa sa kanilang tungkulin. Samantala, pagtutulungan ng TESDA at ang Early Childhood Care and Development o ECCD ang pagbuo ng guidelines upang may patupad ang naturang scholarship program. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Naitala naman ng Department of Tourism o DOT ang pinakamalaking kabuuang kita ng industriya ng turismo para sa taong 2024. Ayon sa kagawaran, naabot sa mahigit 760 billion pesos ang naging kita, dahilan para magresulta sa mas marami pang trabaho para sa mga Pilipino. Narito ang report ni James Galange. Mahigit 760 bilyong piso ang naging kabuuang kita ng sektor ng turismo para sa taong 2024. Ayon yan sa uling tala ng Department of Tourism o DOT. Ayon kay DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, ito na ang pinakamataas na nakuwang revenue ng sektor, mas mataas kumpara noong 2023 na nakapagtala ng 9.04% increase. Dagdag pa ng kalihim, naging malaking bahagi ang industriya ng turismo sa paglago ng ekonomiya at nagbigay ng libo-libong trabaho para sa mga Pilipino, partikular na sa mga nasa malalayong lugar. Ibinida rin ng kagawaran ang naitalang mahigit 126% recovery rate mula 2019 dahil rin sa suporta ng kasalukuyang administrasyon. Ayon pa kay Frasco, ito ay mula sa mga strategic policies na binalangkas ng administrasyon para sa turismo na naging sanhi sa pagkakaroon ng sustainable development, iba't ibang naipatayong infrastruktura at dagdag trabaho para sa mga Pilipino. Samantala, una na ngang iniulat ng ahensya na nananatiling top source market nito ang South Korea, na sinundan naman ng Amerika at Japan, kung saan hindi bababa sa $2,073 ang minimum na ginagastos ng mga turista sa kanilang pagbisita sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Makatatanggap ng 2024 President's Award ang dalawang Paris Olympics bronze medalist na sina Ira Villegas at Nesty Petesio. Para sa balitang sports, ihatid yan ni Mili Borja. Gagawa rin ng President's Award ang dalawang boksingerong sina Nesty Petesio at Ira Villegas sa gaganaping Philippine Sports Writers Association Awards. Magugunitang nag-uwi ng karangalan ang dalawa matapos ng kanilang bronze medal finish sa 2024 Paris Olympics. Pumangatlo si Petesio sa Women's 57kg division habang third place naman ang nakuha ni Villegas sa 50kg class. Ito na ang ikalawang Olympic medal ng 32-year-old boxer na si Petesio na unang nakasungkit ng silver sa 2020 Tokyo Games. Habang ito naman ang Olympic debut ni Villegas kung saan ito agad nakakuha ng podium finish. Maliban sa dalawa, gagawaran din sa seremonyang gaganapin sa Manila Hotel Grand Ballroom sa January 27 ang kapwa nila Olympic medalist na si Carlos Yulo bilang 2024 Athlete of the Year. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. J-Hope ng BTS nag-donate ng 100 million won para sa pamilya ng Jeju airplane crash victims. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Nag-donate ng 100 million Korean won na nasa 4 million pesos ang BTS member na si J-Hope sa pamilya ng mga biktima ng malagim na Jeju airplane crash. Sa report ng K-Media, ang donasyon ay idinaan ng rapper-dancer sa pamamagitan ng Hope Bridge National Disaster Relief Association, kung saan miyembro ito ng Hope Bridge Honor Club. Kaugnay niya, nagpaabot din ng pakikiramay ang K-pop stars sa mga naulilang kaanak ng mga biktima. Bukod kay J-Hope, una ring napaulat na nag-donate rito ay ang Squid Game 2 star na si Im Siwan. Magunita na October last year nang ma-discharge si J-Hope sa Army. Siya na ang ikalawang miyembro ng BTS na nakatapos sa kanilang mandatory military service. Ngayong 2025, inaasahang makukumpleto na ulit ang 7 Bangtan Boys. Para sa DZRH TV, ito po ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.